Magandang umaga sa iyo kapatid. Sa araw na ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang kaligtasan na sinasabi sa Biblia. Sa Biblia kapatid, maraming klase ng kaligtasan. May kaligtasan galing sa sakuna. For example, yung nangyari kina Noah, kaligtasan galing sa sakit. At yung kaligtasan galing sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. Yun ang pinagdidebatihan ng mga ibang sekta ngayon. Kung paano nga ba ito ating makakamit habang buhay pa ba o sa pagkatapos na ng ating kamatayan. So ngayon, tatalakayin natin yan sa araw na ito. Minsan tinatanong ito ng mga tao, ano nga ba ang paraan ng Diyos sa kaligtasan? Since marami namang relihiyon na nagtuturo kung ano ang paraan para sa kaligtasan. Ngayon kapatid, may dalawang kategory na makikita natin sa bawat relihiyon kung ano ang kanilang itinuturo tungkol sa kaligtasan. Sa category 1, may nagsasabing ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mga mabuting gawa, sa pamamagitan ng pagpapabautismo, sa pamamagitan ng pagpapamembro sa simbahan o sa iglesia. Yun ang sinasabi nila. So, dito lalagay mo kapatid yung mga Hinduist, yung Muslim, meron silang 5 pillars of Islam na kung gumawa ka ng mabuti, mapupunta ka sa kanilang specific na lugar na tinatawag din nilang langit kung sa atin pa. So sa iba't relihiyon nagtuturo sila sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, pagiging mabuting tao, sa pag-keep ng sacraments, ganun, sa pagmamahal sa iyong kapwa, ganun. Itinuturo nila ito na ang kaligtasan makakamit mo sa pamamagitan ng iyong pagiging mabuting tao at sa iyong pamamagitan ng iyong mabuting gawa. Ngayon sa category 2 kapatid, makikita natin na dito salvation is by grace and through faith alone. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at makukuha natin itong makakamit sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon kapatid, aalamin natin kung saang kategorya nabibilang ang paraan ng Diyos sa kaligtasan. So ang sabi sa Episodos Kapitulo 8 na, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." So sabi doon kapatid na ang kaligtasan ay naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sapagkat ito'y biyaya ng Diyos. Pag sinabing biyaya kapatid, kahit hindi natin yun deserve, pero dahil pabor yun ng Diyos, kinakailangan natin iyong tanggapin upang makuha natin ang kaligtasan. At sa verse 9, sabi nun, Ephesians chapter 2 verse 9, "Not of works lest any man should boast." Yung works doon kapatid, general na yun, good works. Kasama na doon yung good works, pag-keep ng 10 commandments, paggawa ng bautismo, kasi commandment yun ng Diyos At kung anong gagawin mo, works ang tawag doon. So, ang sabi doon kapatid na hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, dahil ang pananaw ng Diyos sa ating mga mabuting gawa, ito'y isang maduming basahan lamang. So, ngayon, tayo'y maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sapagkat ito'y biyaya ng Diyos. So, sa Matthew chapter 7 verse 21 din kapatid, sabi ng Panginoong Jesucristo na hindi lahat ng magtatawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon ay makakapunta o makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yung gumagawa lamang ng kalooban ng Ama. Ngayon, ano ba ang kalooban ng Ama? Dahil ang kalooban ng Ama, ito lamang ang susi. O kung gagawin natin itong kalooban ng Ama, ito lamang ang susi upang makapasok tayo sa langit. Sabi sa John chapter 6 verse 40, kung babasahin natin ito at uunawain, ang sabi doon, ang kalooban ng Ama ay kung sino ang magsampalataya sa kanyang ipinadadala ang Panginoong Jesucristo na kanyang anak dito sa mundo. So kayon, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo. Anong gagawin ng Panginoong Jesucristo dito sa mundo? Ang ginawa ng Panginoong Jesucristo dito sa mundo, Romans chapter 5 verse 8, "But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." Sabi ng kapatid na dahil mahal tayo ng Diyos, ipinapakita niya ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagpadala sa Panginoong Jesucristo dito sa lupa upang mamatay sa ating mga kasalanan, bayaran ng ating mga
kasalanan. At ang sabi sa John chapter 3 verse 16 na dahil mahal ng Diyos ang sanlibutan ay pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak upang kung sino ang manampalataya. Walang sinabi doon kapatid na kung sino mang gumawa ng mabuti, kung sino mang magpabautismo ay makakakuha ng buhay na walang hanggan. Kundi ang sabi kung sino ang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi na mapapahamak. Ang kapahamakan na sinasabi ng kapatid ay yung kapahamakan na nasa impyerno. So meaning kapatid na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng ating mabuting gawa, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, at makukuha natin ito o matatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya natin o by faith alone. Ngayon sa Romans chapter 6 verse 23 kapatid, sabi doon na for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ngayon sabi doon ang eternal life o ang buhay na walang hanggan ay isang regalo na ibinigay ng Diyos. So pag sinabi regalo kapatid, wala yung kapalit. Bibigay yun ng Diyos na libre. Pag magbibigay ka ng regalo sa kaibigan mo, hindi ka na manginging sa kanya ng piso o kahit ano pang halaga, kundi ibibigay mo ito sa kanya ng libre dahil mahal mo siya at gusto mo siya na maging masaya sa ibibigay mo sa kanya, kaya hindi mo yun pababayaran sa kanya. Ngayon ang sinasabi diyang eternal life o buhay na walang hanggan, ito po yung langit na sinasabi sa Biblia. Ngayon, may makasisiguro ba na makakapunta tayo sa langit? Kung meron, ano ito? Yun ang tanong. Ano ang paraan ng Diyos upang tayo makapunta sa langit? Ngayon kapatid, dahil dapat nating maintindihan na tayong lahat ay makasalanan. Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ay sabi rin kapatid na tayong lahat ay makasalanan. Walang perpekto sa atin. Alam natin yun. At tayo'y na-short sa glory ng Diyos. Yun. Kahit anong gawin natin, hindi tayo makaka-reach ng perfection ng Diyos. Hindi tayo magiging perfect na kagaya ng Diyos. Dahil kung magiging perfect ka na kagaya ng Diyos, makakapunta ka sa langit. Pero tayong lahat ng mga tao, hindi tayo makakapunta sa langit sapagkat tayo'y makasalanan sa gawa, sa salita, at sa ating iniisip. Ngayon kapatid, ang hindi mabuting balita dyan kapatid, dahil tayo'y mga makasalanan, wala tayong ginagawa kundi kahit gumawa tayo ng mabuti, ang pananaw ng Diyos dyan ay isang maduming basahan, sabi sa Isaias. So ngayon, ang ating mga kasalanan kapatid, may kabayaran yun. May kabayaran kung dito ka sa lupa, kung magkakasala ang isang tao at madadakip siya ng isang pulis o na isang otoridad, siya ay pupunta, siya ay ilalagay doon sa bilangguan upang bayaran ang kanyang mga kasalanan. Ngayon kapatid, sa Biblia may sinasabi ding kabayaran sa ating mga kasalanan. Sa Romans chapter 6 verse 23, makikita natin doon na for the wages of sin is death. So ang kabayaran sa ating mga kasalanan ay kamatayan. Ngayon sa Biblia may dalawang klase ng kamatayan na sinasabi doon. Ang una ay physical, yung ililibing ang isang tao. Ang ikalawang kamatayan ay makikita sa Revelation chapter 21 verse 8. Ang sabi doon kapatid ng ikalawang kamatayan ay ang dagat-dagatang apoy na yun, ang impyerno. Tinatawag din itong spiritual separation from God, ang ikalawang kamatayan. So ibig sabihin kapatid na tayong lahat ay makasalanan dito sa mundo, at dahil kinakailangang bayaran natin ang ating mga kasalanan, ay lahat ay pupunta tayo doon sa impyerno. Ngayon kapatid, alam ko na hindi mo gusto na mapunta sa impyerno. Ako rin hindi ko gusto na mapunta tayo sa impyerno. Lalong-lalo na ang Diyos, dahil ang Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya ngayon, may ginawa ang Diyos upang tayo sana ay hindi makapunta doon sa impyerno. Ano ba? Dahil mahal tayo ng Diyos. Sabi dyan sa John chapter 3 verse 16, ang sabi ng Bible na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang sabi doon kapatid na dahil mahal ng Diyos, sobrang mahal ng Diyos ang sanlibutan, tayo na dito sa sanlibutan, na kahit isa niyang anak na ang Panginoong Hesukristo ay kanyang ibinigay o kanyang
ipinadala dito sa mundo. Ano ang purpose? Upang sino ang magsinampalataya sa Kanya ay maliligtas o magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapapahamak sa impyerno. Ngayon, ang purpose ng Panginoong Jesucristo, kapatid, kaya siya pumunta dito sa lupa ay upang mamatay para sa ating mga kasalanan, upang bayaran ang ating mga kasalanan, na imbis tayo ang magdusa doon sa impyerno at bayaran ang ating mga kasalanan dahil yon lamang ang kabayaran nito. Ang Panginoong Jesucristo namatay doon sa krus, nagpakamatay siya doon sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan, upang na imbis tayo magdusa, siya na lang ang nagdusa doon sa krus para sa ating lahat, dahil mahal tayo ng Diyos at hindi gusto ng Diyos na tayo ay mapunta sa impyerno. Ngayon, dahil tapos nang namatay ang Panginoong Jesucristo, ang sabi ng Biblia, kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan, at yun ang langit, kapatid. So ngayon na araw na ito, kapatid, dahil alam mo na ang paraan ng Diyos sa kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, baka kapatid bukas hindi mo alam, wala ka ng buhay. So kinakailangan, kapatid, hindi mo dapat itong palampasin at kailangan masiguro mo ang langit habang buhay ka pa, para kang nag-aantay ng bus. Dapat alam mo at preparado ka bago ito dumating sa iyo. Ang kamatayan, kapatid, ay sigurado at kinakailangan nating i-sure ang kaligtasan. Kinakailangan nating i-sure na nasa atin na ang buhay na walang hanggan bago kunin ng Diyos ang ating buhay na pinagkaloob niya sa atin. Ngayon, kapatid, kinakailangan mong sumampalataya na ang Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos at siya'y namatay para sa ating mga kasalanan, at tanggapin siya bilang sariling tagapagligtas natin upang tayo iligtas niya doon sa kabayaran ng ating mga kasalanan. So ngayon, kapatid, kung gusto mong manampalataya sa Panginoong Jesucristo at tanggapin siya bilang iyong sariling tagapagligtas, gusto ng Diyos na sabihin mo ito sa Kanya. Sabi sa Romans chapter 10 verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So kapatid, kinakailangan ng mouth confession. Kinakailangan sabihin mo yun sa Diyos, na Diyos, tinatanggap ko ang iyong anak na Panginoong Jesucristo at nampalataya ko na ako'y kanyang ililigtas galing sa kaparusahan ng aking mga kasalanan na impyerno, upang ako'y makasama mo doon sa langit sa kung kukunin mo man ang aking buhay.